kung pwede, 30 minutes before meal, kakain tayo ng 1 teaspoon of vinegar. No? Vinegar, opo. Yeah. Acetic acid. Kahit na anong klaseng vinegar, ang purpose ng vinegar, pag pumasok lang sa bibig mo, sinisira na yung amylase enzyme mo. So, susunod na kakainin, after that, no, pwede tayong kumain ng vegetables. No? Vegetables. Kahit na anong vegetables. No? Ang advantage ng pag kumakain ka ng gulay, no, nag-iiwan ka ng maraming fiber sa intestine mo, sa large intestine mo. Naka-ready na yung intestine natin. Opo. na nadidelay na yung absorption. Tapos kakain ka ng carb. Of course, kasama na din yung ulam mo. So, ang carb, best to eat it with, wag naked. No? Opo. Wag yung boreless. No? Ibig sabihin, solo lang siya. So, pag ganun, yung glycemic index niyan, mas hindi tataas. Opo, kasi kumbaga matagal pa yung absorption niya sa tiyan mo. Opo. So, pagkakain ka ng cake, kung pwede, lagyan natin ng konting yogurt. Yogurt. Kasi may fat May protein. siya. May fats, may protein. Or, pwedeng haluan ng nuts. Nuts. Opo. Lagay mo ng nuts para ma-delay yung absorption niya. So, after that, pag meron kang remaining carb sa katawan, bago ka matulog, sunugin natin. So, bago kayo matulog, pwede tayo doing exercise on bed. Yes, opo. Mamaya po, i-demonstrate ni Doc mamaya. Opo. Ang mga susunod nyo pong mapapanood ay ang aking pakikipagtalakayan kasama si Dr. Albert Uy, isang medical doctor at isang businessman. Ito po ang kanyang pangalawang pagkakataon na magbibigay ng mahalagang kaalaman sa ating mga mamamayan. Paalala lamang po, may iba't iba po tayong tungkulin, oras, angking galing at pamamaraan dito sa mundo. Ang mahalaga po ay parating pag-ibig ang ating pairalin. May masasabi at masasabi po kaming mga mali at mga opinyong hindi kayo sumasang-ayon. Piliin po muna sana nating umintindi at umunawa bago humusga. Pawang 2 tao lamang po kami na nagkikwentuhan at sinusubukang magkaroon ng isang makabuluhang usapan. Bago po muna ang lahat, pakipindot po muna ang like at subscribe button bilang suporta. Mga minamahal na kapatid, ako po si Baste and this is Epic. Mga minamahal na kapatid, kasama po ulit natin si Dr. Albert. Yung una po nating ginest as ang topic po natin is audiophile and business. Tapos, nabanggit ko po sa kanya na sana po makapag-round 2 tayo ng episode na business, finance, and mas focus pa nga po sa, kumbaga, sa pag-achieve po ng success at pagpapayaman. Pero nabanggit po ni Doc, kasi si Doc po ay isang medical doctor din po. Sabi niya, bago muna yun, punta muna tayo sa health kasi kumbaga mas pinaka-importante talaga yung kalusugan natin eh. So, ang topic po natin ngayon is health and longevity po. Kasi Doc po ngayon, around 73 years old na po kayo, Doc, no? Pero napakalakas pa po ni Doc. Sa totoo lang, pagka nakita niyo po siya umakyat sa hagdanan po, lumalaktaw pa siya ng steps. Tsaka talagang napakalakas pa po ni Doc, kaya napakarami po nating matututunan. Disclaimer lamang po, though yung mga pag-uusapan po namin at yung mga tatalakayin po ni Doc is galing naman po sa science at saka compilation po siya ng mga studies ng iba't ibang doctors. Gusto lang po sabihin ni Doc na kung susundin niyo po siya, maganda po kumonsulta pa rin po kayo sa mga doktor niyo kung may mga maintenance po kayong mga ginagamit. Pero kumbaga, sinasabi po ni Doc na ito po based on science, pero kumbaga siguraduhin niyo rin po sa mga doctors niyo para wala po tayong magiging problema. So Doc, punta na po tayo, Doc. Ano po ba ang kailangan gawin para magkaroon ng healthy at mahaba na buhay? So, pinofocus natin, hopefully, itong podcast na ito will be the summary of all podcasts na pag pinanood niyo ito, baka makakatulong sa inyo. No? So, i-cover lahat ng metabolic syndrome or diseases. No? Magsisimula tayo mula sa ulo, sa brain. No? We will touch on anong nangyayari sa brain natin. No? Bakit yung tao nakakaroon ng dementia o Alzheimer. No? So, sunod dyan, involved din sa brain, no? Yung mga stroke, no? How to prevent it. Tapos, pagpasok ng bababa, no? Papunta tayo sa heart, no? So, pinaprevent din natin ang heart attack or myocardial infarction.
And then the hypertension. Yes. Tapos pababa, the same level ng itong thoracic area, no? Yung lungs, no? Paano natin papatibayin natin ang lungs natin? Tapos pababa, siyempre, nandyan na yung liver. So, we will talk about how to prevent fatty liver. Yes. Yung insulin resistance. Yes. And also, diabetes. Yes. And mga komplikasyon niya. Katulad ng blindness, gangrene ng legs. Apo. No? Tapos, chronic kidney disease, no? Yes. Nakaka-apekto ng diabetes dyan. So, pagtatalakayin natin. Tapos, on the part ng health ng intestine, no? We will talk about it kung paano i-maintain yung gut health natin. Gut health. Tapos, on the side ng babae, how to prevent the PCOS. PCOS, yeah. PCOS, yeah. So, para sa mga babaeng gusto pang makaroon ng anak, no, mga anak, no, fertility. Tapos pababa, no, nandiyan na din yung mga tuhod natin, Yes. no, how to prevent the rheumatoid arthritis and osteoarthritis or osteoporosis. Yes. So, i-cover natin diyan. Tapos yung mga pababa, no, yung mga malilit dysfunction ng mga arteries na maliliit, no, which is causing the numbness of our peripheral sensation. Yes. Tapos yung, of course, the gangrene, Yeah. no. Mabilis lang naman, although we will cover everything, Apo. no, pero meron lang talagang may pailan-ilan ng dahilan, no, kailangan matakal natin. Okay? So, ang actually, ang ihahandle natin tungkol about glucose, about sugar, no? Ang sugar, no, per se, hindi naman masama, pero huwag lang mataas sa bloodstream natin. No? Yes. So, kailangan pipilitin natin ma-maintain na hindi naki-spike o hindi bumabaksak o kailangan tamang-tama lang. No? So, ang problema sa glucose, no, pag nahahaluan ng protein, nahahaluan ng fats, nakakaroon ng binding, no, ang tawag doon mga glycation. Apo. So, pag nakaroon ng glycation na yan, ang masama, nakokos ng oxidative stress sa loob ng artery. No? So, pag nakadikit siya sa covering ng artery natin, which is the endothelium, so pag dumikit sila doon, nagiging silang inflammation. So, pag nakakaroon ng inflammation, anong ibig sabihin ng inflammation? Pupunta na doon yung mga WBC, mga macrophages, cytokines, no, mga enzyme na sa inflammation, no, lalong gumagrabe doon, nagpo-form ng plaques. So, nakakaroon ng dysfunction yung mga artery natin. Yes. Pag kumapal yan, nadi-disrupt yung production ng NO, the nitric oxide. Yeah. So, yung nitric oxide na yun, nakdadilate ng artery, no? Pag hindi sila makadilate, so, ang unang manifestation niyan, hypertension. Yeah. Okay? So pag nakaroon ng hypertension, all throughout yan, kung lahat ng artery natin sumikip, tataas ang blood pressure natin. So for your information, no, sa researches sa Amerika, Yes no, po. ang taong yung na-mention kong mga metabolic diseases, no, among the Americans, no, only 12% na tao walang isang malfunction na all isang syndrome na i-mention natin, no, katulad ng Wow. fatty liver, high blood, no,
chronic kidney disease, insulin resistant, diabetes, osteoarthritis, osteoporosis, no? So lahat 'yan ang cause niyan dahil sa spike ng sugar o mataas ang sugar level. So naapektuhan yung artery. Pag naapektuhan yung artery, no? From brain onward, no, possible magkaroon ng stroke. Yes. Okay? Pag mataas ang glucose, na nakakaroon ng amyloidosis, no? Yung isang amyloid na nagde-deposit sa part of our brain, no? Kaya nakakaroon ng dementia kung specific area na hippocampus area, no, nakakaroon ng Alzheimer. Yeah. So lahat 'yan, no, dahil sa glucose. Kaya importante kailangan makontrol natin ang glucose, no? So anong etiology or pathogenesis ng glucose, no? Ulitin ko, ang binabay nila yung protein and fats, tapos dinideposit nila sa artery. So nakakaroon ng inflammation yung mga artery natin, yun nakokos ng slow down ng NO production ng artery natin. So sa kalalakihan, no, pag nakaroon tayo ng blockage ng mga artery natin, nakakaroon na tayo ng erectile dysfunction. ED. Yeah. So yan ang ayaw natin. Okay? So tapos itong binding, nakoko sila ng AGE, no? AGES, no? Ang ibig sabihin nun, advanced glycation of glycation end products, no? Apo. So yan ang ayaw natin, no? Ang glycation end products, no, pwede natin makuha exogenously or endogenously. Endogenously dahil hindi na control yung sugar. Exogenously, pwede natin sa kinakain natin, no, overcook na barbecue, yung sunog na barbecue. So may accumulate advanced glycation nangyayari. No, pag kinain natin, yun makokos ng deposit. Tapos yung mga ang pagkain na overcook, high heat, let's say mga cookies, no? Yes. Merong ganun din phenomena nangyayari. Tapos maling oil na ginagamit, Ay, opo. nakakaroon din ng ganun. So kailangan maintindihan natin bakit, although in small quantity, walang problema, Yes. no? Pero kailangan alam natin na huwag panay-panay na ganun. Opo. So ngayon, importante, paano natin kakainin ang starch, no? Or sugar. Yeah. Paano? No? Ang sugar na mini-mention ko, dalawang klase yan. Isang matamis, yung pure sugar talaga, no? Katulad ng soft drinks, cake, asukal, no? Tapos yung isang hindi matamis, consider as sugar din, rice, bread, Carbs. hindi sila matamis, no? Pero consider as carb, no? So, kailangan ma-regulate yan. Ang prutas din, kailangan ma-regulate, no? Pero kagandahan sa prutas, no? Pwede natin kainin basta meron tayong certain things na kailangan gawin. Opo. Okay? Ano po yun? So, unti-unti papunta tayo diyan, no? So mula paanong pagkain ng pagkain, no? So ang uunahin kakainin natin is, kung pwede, 30 minutes before meal, kakain tayo ng 1 teaspoon of vinegar, no? Vinegar, opo. Yeah. Acetic acid. Kahit na anong klaseng vinegar. Pag class ka, kumain ka ng apple cider. Apple cider. No? Pag hindi ka namang, basta dato puti, pwede din. Basta may acetic acid. No? Yeah. Ang purpose ng
vinegar. So, pag pumasok lang sa bibig mo, sinisira na yung amylase enzyme mo. Enzyme po. So, pag dumating sa small intestine mo, sinisira na yung amylase enzyme. Those enzyme coming from the pancreas. Yeah. So once na sinira na ng konti, so yung digestion mo ng sugar babagal. Yes. Okay. So, susunod na kakainin, after that, no, pwede tayong kumain ng vegetables. No? Vegetables. Kahit na anong vegetables. No? Ang vegetable, composed of soluble fiber, saka insoluble fiber. No? Yung soluble fiber, i-plug niya yung mga enterocyte, no? Yung mga absorption na channel ng intestine natin. Opo. So, i-block nila yan. So, madidelay din absorption ng sugar. Tapos, yung insoluble fiber, magpo-form ng net. No? Parang net. Nakakaroon ng filter. No? So, babagal din yan. Opo. Doc, ano pong mga gulay yung maraming soluble at marami namang insoluble po? Sa part ng soluble fiber, mas makukuha mo sa prutas, no? Katulad sa ng prutas. apple, etc. Pero lahat ng wala namang specific kung anong klaseng, definitely meron silang soluble fiber. Both. Lahat ng prutas, no? Lahat ng vegetable may soluble fiber and insoluble fiber. So, okay na yan. Tapos, ang advantage ng pag kumakain ka ng gulay, no? Nag-iiwan ka ng maraming fiber sa intestine mo, sa large intestine mo. So, yun ang pagkain ng microfloral natin. No? Opo. Ang microfloral natin, sa huling research nila, merong almost 38 trillion na cells. No? So, kailangan binubuhay mo sila. Tapos, pag kinakain nila yon, katulad ng prutas or so yung fructose, ginagamit nila as energy nila. Yes po. So, maganda yon, no? So, pag ginagamit nila yon, tapos yung fructose mo sa papuntang absorption, mas konti na. Opo. Tapos yung fiber nila, pag dinadigest nila, na-produce sila ng magandang products, no? Yes, mga po. butyric acid, mga mucin, mga glycoprotein, Yes po. glycolipids, no? Pinoproduce nila yan. Yan ang in all of them will be called microfilm, no? Isang Opo. film na ikokot nila yung intestine natin. Yes. Importante yan, no? Kasi pag na-coat yan, no, madidelay din absorption ng glucose mo. Kaya yung ibang tao, hindi kumakain ng vegetables, puro let's say, karne or ketogenic diet. Opo. Very sensitive sila na pag kumain ng konting carb, spike agad. Spike agad kasi Walang coating. No? Walang coating. So, importante yun. Okay? So, we will talk about the fiber more detail, no? Kasi kailangan in that order. So, after the fats and protein, no, ang susunod, kakainin mo carb. Opo. No? Naka-ready na yung intestine natin. Opo. na nadidelay ng absorption, tapos kakain ka ng carb. Of course, kasama na din yung ulam mo. So, ang carb, best to eat it with wag naked, no? Opo. Wag yung boreless, no? Ibig sabihin, solo lang siya. So, pag ganun, mas hindi, yung glycemic index niyan, mas hindi tataas. Opo, kasi kumbaga matagal pa yung absorption niya sa tiyan mo. Opo. So, pagkakain ka ng cake, kung pwede, lagyan natin ng konting, ano yung tawag doon, yogurt. Yogurt. Kasi may fats May protein. siya. May fats, may protein. Or, pwedeng haluan ng nuts. Nuts. Opo. Lagay mo ng nuts para ma-delay yung absorption niya. Okay? So, after that, pag meron kang remaining
carb sa katawan, bago ka matulog, sunugin natin. Opo. In the form na ang ina-advocate ko, kasi pag sasabihin kong lumakad kayo ng 30 minutes, Opo. yung iba maraming ng reason. Maraming reason. Kasi umuulan, hindi ko magagawa yan. No? Or yung area ng bahay ko maliit. No? Hindi ako makakalakad ng masaya. Opo. So, bago kayo matulog, pwede tayo doing exercise on bed. Yes, Opo. Mamaya po, i-demonstrate ni Doc mamaya, Opo. So, ito, parang nakahiga ka, magbabike ka lang. No? So, pag ganyan, no, since yung big muscles ang involved, no, maraming sugar mapupunta dun sa muscles. Yes. So, parang tinatago na nila. Wala na sa circulation. 'Di ba? Ang ayaw natin yung sugar nasa circulation. Opo. Okay. So, pero ang sugar, kung nasa circulation, no, hindi naman sasabihin ng gut, papabayaan nilang ganyan. Yes. No? So, ang gut, ginawa yung tao, o kahit na anong animals, no, meron silang pang-counter dun sa sugar na yun. Opo. No? Hindi na papabayaan na walang mangyayari sa sugar mo nasa ano. So, ang gut, naggawa ng pancreas, no, para mag-produce ng hormones, tinatawag ng insulin. Insulin. Okay. So, yung insulin na yun, i-carry niya yung mga glucose mo papuntang number 1 sa liver, sa muscle, and pinakahuli, adipose tissue. Yung mga fat cells mo. Okay, sa loob ng tiyan. So, kailang after that, ang insulin may second function. Ano po? Which is kailangan maintindihan natin, no? So, ang second function ng insulin is to storage them in the form of storage the glucose in the form of glycogen. Opo. Tapos susunod, pag may excess pa, mag-i-storage na in forms of triglyceride. Triglycerides, opo. So, yung pag ang liver mo mataas ang triglyceride, so meron kang fatty liver. Yeah. Okay. Pag ang pancreas mo may mataas ang triglyceride, makakaroon ka ng fatty pancreas, no? Tapos ang fat cells mo lumalaki yan, no? Or mga Amerikano, usually ang Amerikano, no, compare sa Asians, no, mas marami silang fat cells eh. Opo, medyo mataas ang obesity sa kanila. Opo. Kaya yung fat cells nila, kaya nagiging silang dambuhala, nagiging 300 kilos. Opo. Hindi katulad, bihira lang sa Asian, nagiging 300 kilos. Pero meron pa din, no? Pero mas konti. Mas prone sila sa lumalaki ng lumalaki. Sa atin, ang cells natin limited. Kaya pag lumalaki yan, lumalabas sila, yun ang masama din. No? Pag napipilitan sila lumabas. Okay? So, pag napunta sa system natin, no? Pag hindi na nagamit ng mabuti, Opo. minsan nagiging LDL, no? Opo, Yung bad cholesterol. Tapos pag nagiging oxidized LDL, yun ang prone to deposit sa mga artery natin. Opo. So kaya iiwasan natin. Ang galing, Doc, no, na parang nabanggit niyo po yung sa fatty liver, yung sa pagdami ng triglycerides and ng mga fat sa katawan. Pero hindi po ang pinaka-cause is yung pagkain ng taba. Mas cause pa yung pagkain ng sugar. Mas yan. So, ngayon, no, di natin na-mention, no, another problem of karamihan ng tao, ang tawag natin obesity. No? Yes, obesity. So, yun ang one of the cause ng obesity. So, pag binawasan mo yung sugar, no, plus intermittent fasting. Maganda. No, kung magpapas ka. Kasi sa fasting, anong nawala sa'yo? No? Bukod sa sugar, wala ka ding insulin. Yeah. So, wala kang deposition. Kaya, pag walang insulin, no, naturally, nakakaroon tayo ng lipolysis. No?
So, balik tayo sa insulin. Anong nagkokos ng secretion ng insulin? Ayaw din natin mataas ang insulin, no? So, ang natural na caucus, number 1 is carb, no? Carbs, apo. Number 2 is protein. Apo. Ang fats hindi nagpo-produce ng insulin. Release. Apo. So, fats is in the long run is much better. Okay. So, yun ang ano. So, ngayon, na-mention na natin yung hack, no? Yung 4, no? Yung tamang order ng pagkain. Tapos, after that, susunugin bago matulog. Yes. So, take note, no? Yung mga AGE na mention ko is advanced glycation end products. End products, no? apo. Yun ang de-deposit sa utak natin, artery, sa mga joints, mga itong mga tawag nito, joint, no? Joints. So, pag nag-deposit yan, yun ang nakakaroon na tayo ng sakit-sakit sa Mga gout. hindi gout, no? Yung gout is different kind of deposit naman yun. Yung uric acid. Gets. Okay. So, isa pa, no? Pag sumobra ang fructose natin sa katawan, no? Pag hindi na kaya ng i-excrete or ano, yung fructose na yun, take note, Apo. ang liver lang nakaka-metabolize ng fructose. Apo. The rest of the katawan natin wala. Kaya napakasama niya. So, ang fructose, pag hindi na sumobrang dami, nagiging uric acid din yan. Kaya yung mga tao, pag malakas sa fruits, no, nakakaroon ng mataas ng uric acid. Bukod sa laman loob. Okay? So, may pathway siyang papunta din doon. Sa mga usual na kinakain po, Dok, ano po yung matataas ang fructose para maiwasan? Number 1 is mangga. Hinog na mangga. Ako, sarap na mangga. Banana. No? Pero kung regulated ang amount ng kinakain mo, Pwede naman. wag lang gagawin yung juice ang mga fruits. No? Opo. Kasi pag ginawa mo ang juice, no, hiniwalay mo na kaagad yung fiber. Tsaka yung sugar niya. Yeah. So, maki-spike na yan pag nakahiwalay, pag ininom nyo. Opo. Tapos, ang number 1 na yung artificial juice, no? Kadalasan, ang ginagamit nila is Corn syrup. corn syrup. Opo. Corn syrup is pure fructose. Pure fructose. Kaya napakasama nun. So ngayon, no, ang brain, no, start from our brain, no. Ang brain merong composition ng left and right channel. Yeah. No? Hindi yan nag-uusap. No? Ang connection nila through the spinal cord, tapos may lalabas ng mga nerve, no? Kung indirectly na exercise natin yung mga nerve na nakakonnection doon, no? Ma-exercise na natin yung brain natin. Opo. So, anong advantage ng na-exercise yung brain? No, makakaroon ng hindi mamamatay ang mga neurons natin. Yeah, opo. So, instead na hindi mamamatay, dumadami pa. Opo. So, ang i-mention natin yung exercise na Opo. na gagawin para exercise ng brain. Opo. Ang ganda, Doc, no, na kumbaga, akala po ng iba na ang exercise para maging healthy lang yung katawan, gumanda yung katawan, maging muscular. Pero technically, exercise, kumbaga, ginagawa niyang healthy yung brain mo, no? Yeah. At the same time, no, pag sinabi natin exercise, gusto natin kasama na yung brain, kasama din yung heart, kasama din yung circulation, Lungs. kasama na din yung pag-burn ng glucose. Kaya, may mga tweak dyan, no? Ang tinatawag ko dyan, hindi yung micro na sinasabi nila kung anong kinakain mo, anong mga minor yun eh. Ang tinatarget natin ngayon, yung i-share ko sa inyo, mga major tweak na
ang laki ng influence. Opo. No? Yan. Kailangan magawa natin yan. No? Pag nagagawa natin yan, hopefully, yan ang magiging lifestyle natin. Opo. Ano ibig sabihin ng lifestyle? Araw-araw ginagawa. Walang mintis. No? Pero, as much possible, iniiwasan natin injury. Opo. No? Of course, ang pinakamagandang exercise, no? Kung isang pipili mo, yung tatakbo ng mabilis, Opo. no? Hanggang hingal na hingal ka. So, short burst, no? Short burst na 50 meters, 100 meters. Opo. Tapos lalakad ka another 100 meters. Yung ganun. No? Pacing. Opo. Ngayon, sa mga exercise, no? Tatanungin kita. Opo. Alam mo yung HIIT, no? HIIT Opo. exercise. High intensity training po. Bakit ginagawa nila series of 4 parati? Series of 4. O mali ako? Hindi ko. Kasi Actually, sanay- ganun po. sanay ka sa Sa gym, nakikita ko po, lagi series of 4. 4 repetitions po. No, po. Bakit nga po ba? Actually, So actually, ang nangyayari dyan, no? Umpisa yan, may lakas pa, may resistensya tayo, mataas ang oxygen natin sa katawan. No? Ang ginagamit, aerobic muna. opo. Use of oxygen, binaburn mo yung glucose, no? Which is the best, no? Pero pag napaulit-ulit, magiging anaerobic yan. Yeah, po. After anaerobic, magiging some kind of mix. Yung hingal na hingal ka, Opo. nagiging isometric exercise. Isometric exercise. So parang nakbubuhat ka na nun, no? Yung nakbubuhat ka, ang nakikita ko, hindi ka hihinga, gumaganon ka. Tapos pag nasa huli na, talagang binibilisan mo. So yung isometric exercise na yun, ang binaburn mo yun is fats. Fats, opo. No? So yung fats, yung sa short burst na yun, no? Pero may nangyari sa katawan natin. Opo. No? Pag hirap na tayo, nagproduce natin ng cortisol. Cortisol, or stress steroid. hormones. Oh, Opo. stress hormone. Yun nagpapataas sa atin ng sugar. Pero, bakit gusto kong shorter interval lang? Para yung under the steroid influence natin, sandali lang. Opo. Sandali lang. So, hindi katulad ng yung bicycling na mahahaba, nakmamarathon na mahahaba, ang steroid level nila constant tapos matagal. Opo. So, anong nangyayari sa marathoner? No? According to Dr. Sean O'Hara, no? Nakikipagpustahan siya eh. Opo. Oh. Sabi na, maniniwala ka ba sa akin na ang mga marathoner, pag NMRI ko, Opo. mas marami silang visceral fat. Yung sa loob po, no? Yung mga Oo, taba sa sa loob ng tiyan. Opo. Oh, hindi lang sa loob ng tiyan, sa loob ng organs natin. Opo, yeah. Visceral. No? Visceral, ibig sabihin organs na babalutan ng ganun. So, mas marami sila kesa sa 100 meter dash na Yung sprinter. o 200 meters dash. No? Mas maskulado sila. Oh, yung 100, compare mo sa 200, kung hindi same person, no? Opo. Yung specialty na 200. Tapos ito, specialty ng 100. Mas malaki ang muscle ng 100. 100. Opo. Oh. Bukod sa nakwe-weight sila, no, yung hingal nila yung ganun, no, mas nakpo-form ng muscle kasi nasusunog yung fats. Opo. Kasi Tsaka hingal na hingal. Totoo. Tsaka yung fast twitch muscle po kasi ata yung parang nabibuild pagka yung nag-sprint ka eh. Opo. So, yun ang dahilan, no? So, kaya for longevity purpose, no, mas maganda short time lang ang exercise natin. Wag yung pagod na pagod. So, para sa mga babata, challenge yun, no? Gagawin nila yun for some other purpose, no? Opo. Hindi natin alam, no? For trophy or whatever. No? Tsaka yun na rin, para minsan yung mental toughness na pinaghirapan ko to, para may ganun po. Makikita mo, after ginawa nila yun, let's say, long distance running sila, long distance bicycling, kinabukasan, marami may sakit. Crash. Opo. Maraming may ubo, may respiratory. Parang may nabasa nga rin po akong study na parang ang workout daw po ng isang kung anumang movement daw po yun, pag lumagpas, dapat po around 45 minutes to 1 hour lang. Kasi pag lumagpas nga raw po sa 1 hour,
doon na po tataas na po si cortisol, stress hormones. Hindi ka na po magbe-burn ng fat tapos bababa yung testosterone and mga ibang mga hormones mo po. Hindi lang dahil tumataas, no? Matagal. Yun. Yun ang ayaw natin. Opo. So, ngayon, pababa tayo, no? Kailangan alagaan natin ang lungs natin. No? Opo. Being an athlete before, no? Malakas ako maglaro. Sir, First game, nananalo ako. Second, talo na. Third game, natalo. Ang only recently I find out. Hindi ako marunong huminga. So, kailangan, if I find it out earlier, no, yung tamang paghinga, siguro mas malakas ako. So, ang tamang hinga, no, kailangan breathe through your nose. So yun nga raw po eh. Tapos, exhale through your mouth. Pero yung normal, pwede nang inhale nose, exhale nose, pwede din. No? Ang advantage ng inhaling through the nose, no? Kasi yung mga sinuses natin dito, no? Nag-produce ng isang substance called NO. Nitric oxide. So, ito, maganda yan sa pag napupunta sa circulation, which I doubt it, kung napupunta talaga sa circulation. Kasi yung more on, yung napupunta sa circulation galing sa artery natin, yung mga artery natin. No? So, paano magandang circulation ng nitric oxide, no? Huwag makakaroon ng plaques na mako-cover yung ano mo. So, para healthy. So, sa inhalation ng nitric oxide, no? Para increase yung amount, no? Kailangan mag-practice tayo ng humming. No? Ang humming, no? Gagawin mo ito. Umpisa, hihinga ka muna. Tapos makaham ka. Tapos pause ng mga 2, 1, 2. Inhale through the nose. No? Yung the mere fact na yung nakaham ka, binabibrate mo ito eh. Mga sinuses. Yung sinuses. Nag-produce ng nitric oxide yan. Galing. So, pag in-inhale mo yan, papunta yan sa trachea mo, bronchus mo, papuntang lungs. No? So, bukod sa nakakaroon ng bronchial dilatation, no? Yung mga bronchus mo, yung mga bronchi mo, lumuluwag. No? Ang nitric oxide, nakapapatay ng viruses, nakapapatay ng bacteria. Yes. And some claim na may effect sa fungi. No? So, proven na din yan in 100 cases ng COVID. No? Yes. Yung malapit na ipapasok sa ICU. So, merong silang dinivise na artificial apparatus. No? Magbigay ng NO. Inhalation. No? Pero mahirap yun eh. Complicated na makina yun. So, yung 100 na na-skip nila yung pagpasok sa ICU. So, gumaling. Napaka-importante po pala ng NO. So, yung sa katawan natin, kailangan meron tayong kinakain na ang noted na malakas mag-produce ng NO is beetroot. Beetroot? Hindi ko pa po natito. So, pag kumakain ng ganun, no, pwedeng magbawas, hindi na kailangan full dose ng hypertension nyo na medicine. So, pwedeng mabawasan yun. So, pero pinaka-importante, no, bukod sa kinakain, no, i-practice nyo din yung inhalation. Tamang hinga. Kasi yung humming, no, nag-produce ng 15 times more of NO production from humming alone. Wow. So, gagawin natin 5 times sa morning, 5 times sa hapon. Especially kung meron ka ng suspect na makakaroon ka ng trangkaso, nakakaroon ng sore throat, pwede yan pang prevention. Galing naman hindi ko po alam na ang humming, yung mismong act lang na wala kang kinain, wala kang, pero talagang may malaking benefits. So, magaling talaga ang Diyos eh. Natural na ginagawa sa atin. Kaya lang, itong nadi-discover natin, itong recently na na-discover na NO,
nakapanalo siya ng Nobel Prize. Nobel Prize, Because of the nitric oxide, na-discover niya yun. Pati sa artery natin, na-discover nila. Tapos alam mo yung Viagra? Opo, Viagra. Yung Viagra, pag ininom mo, na-produce ng NO. Opo. Ganun po. Yun ang nakokos ng erection natin. Kaya po pala may mga atleta rin ata na nagbabayagra sila bago sila lumaban, mag-compete. Dok, kung matanong ko lang naman po, Dok, yung kasi ako, nag-workout po ako, isa po sa pampataas ng NO na tinitake po namin, yung yung L-citrulline. Ano naman po yung opinion nyo sa ganun? Yung yung supplementation ng citrulline para tumaas yung nitric oxide? Ang L-citrulline is precursor ng NO. Opo. So, kailangan active yung kidney mo, active yung liver mo para ma-convert nila, or active yung artery mo para mako-convert nila yan. Maganda din yun. Wala namang masama. Kung especially athletic ka. No? Pero ewan ko lang kung legal yun. No? Legal naman po ata. Legal po ata. So, pwede nating inumin yun para mas taas ang NO nyo, mas maganda ang performance nyo. Opo. So, saan na tayo? No? Tungkol sa diabetes. No? Yan po. Kung may diabetes kayo, let's say ang sugar nyo about 120 sa fasting. No? Consider diabetic na kayo. No? So, kailangan pipilitin natin ibaba yan. No? Through fasting, through limited intake ng carb. No? Okay, so na-mention na natin paano pagkakain ng carb. No? Pero for those talagang diabetic na, mas maganda iwasan na totally. Opo. Okay. Although, mahirap. Opo, tatay ko po, diabetic. Wala, ang hirap pigilan. Kasi hindi nila naintindihan yung pathology. No? Yun nga po eh. Actually, Doc, kasi nag-pre-prod po kami, nung bago po namin gawin to, nabigay na po ni Doc sa amin ng onti yung overview nung sasabihin niya. Nangyari sa akin talaga, tuwing makakita ako ng kanin o kung anong matamis, parang may takot na ako na in-explain ni Doc kung paano mangyayari. Parang oo nga. Opo. Pero since di naman kayo full-blown diabetic or whatever, no? Pwedeng gawin natin yung order of eating, tapos yung exercise. Okay. So, para ma-eliminate yung bumaba yung hopefully ma-maintain nyo yung fasting nyo below 100. Opo. Doc, ano po bang magandang protocol sa fasting? Fasting, pinakamabilis mandaya. No? Yung last meal mo, kailangan below, kung mandadaya ka, 6 o'clock ng gabi, hindi ka nakakain, totally wala ng kain. Halimbawa, matulog ka ng 10. From 6 o'clock hanggang kinabukasan ng 12 hours ka ng fasting. Opo. So, dagdagan mo lang ng konti. No? Additional of 7 hours. Kung kaya mo, no? May advantage na yun. Meron ka ng autophagy. No? Yung autophagy, ibig sabihin, yung body mo, wala na makuha ang protein. Yes. No? So, kukuha sila ng mga dead cells, yung mga walang kwentang cells, yung non-functioning, tawag nila, scavenger nila yon, no? Kukunin nila para yung protein nila magamit. So, kaya yung mga bad cells mo sa katawan, di-destroy nila o kakainin. Ang tawag doon, autophagy. No, maganda yon. Pero kailangan 17 hours pataas sa fasting. Tapos so bukod doon, no, yung carb mo talagang mababa na. Pero huwag kayong matakot kung parating ganun ang niyo, magiging fat adaptive kayo eh. Ibig sabihin, sa halip na carb ang ginagamit as your energy, nakakaroon ng fats as your energy. Nag-a-adapt din yung katawan. Ketone. Ang ketone, pag ginagamit ng brain, no, mas lucid tayo, mas bright tayo. So, yan ang na-discover nila sa no. Tapos, do you know that when we are sleeping, no, pag wala na tayong glucose sa katawan, hindi naman tayo biglang mamamatay. Opo.
So lalabas yung mga fat cells mo. Ang ginagamit ng heart, usually fats na. Ang ginagamit ng brain, usually fats na. Pero since natutulog tayo, konting-konti lang consumption nila. Opo. Walang problema. So pag umaga or lampas na ng alas 12, lalabas na ulit yung steroid natin. So yung steroid, magproproduce ng glucose ulit. Opo. Pero kung sinunog mo yung glucose, mas kokonti yung maproproduce nila, pero hindi ka mamamatay. Yeah. Huwag kang makalala doon. So your body will adapt, will take over. So sa halip na glucose, nagiging fatty acid oriented na ginagamit nila yung fats. Dok, so papayat ka pa. Opo. Dok, matanong ko lang po kasi 'di ba nauso ngayon yung diet na ketogenic diet po. Yung wala ka talagang total, tatanggalin mo lahat ng carbs. Pero kanina po nabanggit nyo na yung ketones po, kasi ang nangyayari po pala pagka nagki-ketogenic diet po kayo, nagre-release ng ketones yung katawan nyo para po i-burn yung fat. Nabanggit nyo po na kahit sa fasting, makukuha mo rin yung ketosis o yung pag-release ng ketones kahit po kumakain ka pa rin ng onting carbs, no? Pwede. Opo, kung fasting. Opo. Ewan ko, yung pure ketogenic diet, may vegetable ba? Wala rin po ata. Ang alam ko, no? Wala ba? Meron. Actually, So, pag hindi naiwasan nila yung vegetable, hindi maganda yun. Opo. Babalik tayo doon, no? Fiber. Walang microfilm yung intestine. Opo. Oras na walang microfilm intestine, pag kumain sila ng konting carb, spike agad. Okay. Hindi din maganda. Opo. So, kaya very sensitive sila. Kailangan talaga totally no carb. Opo. Ang alam ko, ganun. Ngayon, kung meron tayong microfilm, we can tolerate some Opo. fats. We can enjoy more konting carbohydrates. Pero itong tao may microfilm, itong tao walang microfilm sa intestine, gut lining. Opo. No? The same food, ikaw hindi mag-spike, ito mag-spike. So importante 'yun. Galing. Opo. So halos na-cover na natin lahat, no? Opo. So ang pinakaayaw natin yung glucose. Paano iiwasan yung glucose sa tamang paraan, tamang pagsunog. Tapos yung lifestyle na de-demo na natin. No? Opo. So, saan natin gagawin doon? Doon po, opo. Pero Dok, matanong ko lang po, Dok, para lang may overview natin. Kunyari po kasi kanina napag-usapan natin yung kasi po si Doc Albert po is a very successful man pagdating po sa business, sa impact niya po. Tsaka kahit po sa hobby niya, which is sports and audiophile. Ano ko lang po, maisingit ko lang po kasi si Doc po nabanggit niya kanina na atleta siya. Si Doc Albert po was a SEA Games athlete. At saka palarong pangbansa athlete po siya ng badminton, target shooting. At ano po yung mga sports niyo, Doc? Sa shooting is actually consider a sports, no? Pero mas hindi physical. Hindi siya physical. Opo. Ang badminton very physical. Opo, I was a badminton player ng national team. Opo. No, but those are the days na the badminton was not so fast yet. Yes. Opo. Ano po ba yung importansya po na inaalagaan niyo yung health niyo para naman po may yun din po pagdating naman sa parang pag-achieve ng success o pagiging financially stable at yun po yung technically pagpapayaman po. Ano po yung relation niya? So, ang relationship ayaw nating pag matanda, nakakaroon tayo ng maraming metabolic syndrome, no? Mahinang pa, hindi na natin ma-enjoy yung same quality of life. So, kailangan ma-maintain natin doon. So, bukod sa longevity, kailangan healthy. Opo. So, yan ang tanging paraan, no? Ngayon, sa physically, no, pag tinignan mo isang tao, no, isang tao may metabolic syndrome, no, ang mukha niya parang manas. Opo, no? puffy. Itong nose nila, itong bulk ng nose. Yun iba naturally malaki, no? Pero pag meron kang fatty liver o hindi magandang management mo ng glucose, so ito malaki din, no?
Tapos popping ang mukha, no? Sa skin naman, makakakita ka ng skin tag. O umiitim ang mga dito, no? Pataas ang glucose nun. Or acidic ang circulation nun. Tapos sa babae, pag hindi magandang management ng glucose, nakakaroon ng PCOS. Minsan, nakakaroon ng hormones imbalance, nakakaroon pa ng bigote. No? Tumataas po ang testosterone kasi. Nababaliktad eh. So yung PCOS po pala, kaya po pala kasi ngayon po, ang alam ko, tumataas po ang sugar. Tumataas po ang cases ng PCOS sa mga babae ngayon. Siguro dahil nga rin po sa mas dumadami yung mga food products na talaga matamis ngayon. No? So, babalik tayo, no? Yung bukod sa matamis na products, no? Yung mga processed foods, no? Bakit masama ang processed foods, no? Number one, hinahalo nila ng separate na taba or hindi combine yung protein sa yung taba, hindi. Ini-injectan nila ng taba para masarap or hinalo pa din na lang phosphorus para yung preservative mas maganda. Tapos yung oil na ginagamit paulit-ulit. So, nakakaroon ng maraming advanced glycation end products. Nandun na yung product na yun. Tapos yung high heat, isa pa din yun. Nakokos nun. No? Tapos paulit-ulit ng gamit ng oil. No? Siyempre, titipid nila yan. No? So, yun ang nangyayari sa processed food. So, kailangan kumain tayo ng talagang natural food. Real food talaga. Real food. Dok, nabanggit nyo po kanina yung mga mantika na ginagamit kasi yan nga po parang nagkakaroon po ng mga bagong studies ngayon na yung mga inaakala nating healthy na kunyari mga canola oil, yung mga seed oil po, hindi pala maganda sa katawan. So ano po ba yung mga mantika na dapat iwasan at ano yung mga mantika na dapat gamitin? So ang mga so-called vegetable oils, no, usually misnomer yan eh. Usually galing sa buto. Seed, no? Seed oil. Seed. So, yung seed, no, mahirap i-extract yun. Maraming prosesong ginagamit, saka high heat, no. Tapos, dinadagdagan pa nila ng pampaputi, pampalinaw, no? Kasi pag lumabas yan, kulay dilaw. Bleach. So, binibleach nila yan. Kaya, yung mga chemicals na yun, hindi maganda. Tapos, yung mga seed oil, very rich in omega-6. So, yung omega-6, no, although marami siyang unsaturated fats, no? Pero because hindi siya stable, pag niluluto, nagiging saturated. Yes. Minsan, pag paulit-ulit, nagiging isang product na tinatawag natin in general terms, no? Bad quality oil siya. Yes. No? Pwede pang maging trans fat yan. No? So, hindi yan maganda sa katawan natin. Omega-6 is very inflammatory. So pag marami kang kinakain na ganun, so magdadagdag ka ng supplement na omega-3. Omega-3 dapat. Pang-counter doon. No? So kailangan ma-counter yun. So, hopefully na-cover na natin lahat. Opo. So yung mga joint pains, yung mga ganun, bukod sa yung gout, no? Dahil din sa glucose yun. So nakakaroon ng AIDS, no? Advanced glycemic glycation end products. So pag nag-deposit yan sa joints natin, yun nakokos ng pain. So pwede as much possible iwasan. Tapos, number one na cause ng joint pain, no? Ang number one, bukod doon sa minention natin, is mabigat yung tao. Mabigat. So, kailangan i-control din. Control yung weight talaga. So, yung exercise na actually highly recommended, no? Isang for the brain, 2 for the brains. At the same time, hindi lang for the brain yun eh. Ine-exercise na din yung heart para gumanda ang circulation. No? Without
causing you injury. Opo. Okay, yun ang importante. Kasi at our age, no, pero kayo, bata pa, pwede maksapalaran, wala namang problema. Pero yung iba, dahil katamaran, ayaw nang gawin, marami ng reasons. Ito, hopefully, pag ginawa na, possible na gawin yan kasi matutulog ka eh. Opo. O magigising ka sa umaga. Habang nasa sa bed ka, nag-exercise ka na, tapos na. Opo. O buong araw na. Kung magandang naging 4x4 yan, yung metabolic rate mo mataas. Opo. It will last up to 12 hours. Mas hindi ka na nag-exercise. Opo. Sinusunog pa yung may init ang katawan mo, pakiramdam mo. Ibig sabihin yung metabolic rate mo napakataas. Opo. So, magandang aura mo, maganda yung tawag dun, yung well-being. Yes. Hindi ka antukin, hindi ka yung uupo sa sulok, gumaganon na. Opo. Actually, Doc, kasi pagka nag-exercise po talaga, tumataas yung mga natin, yung mga endorphins po, no? Yung mga happy hormones natin. Opo. Tsaka yun nga po, yung i-explain, yung papakita po pala ni Doc, syempre po, kung mga bata, pwede talaga mag-exercise, mag-workout, mag-gym. Pero yung ipapakita po ni Doc is para po sa yun nga po, yung mga busy na, yung mga tinatamad na kahit po sa kama lang gagawin, talagang kaya nyo siyang gawin consistently kasi hindi siya sobrang hirap. Pero at the same time, sobrang beneficial din po. Ano? Yun iba, sinasabing mahirap, no? Pero pag through the time, no, magiging very easy. Yes. Okay. So, nung tinuturo ko yan, kasama ko sa mga senior, no? Pinagtatawanan nila ako. Ang dahilan, pambata lang yun. Pati yung mga ganun, pambata lang daw. Wala na tayong magagawa. Opo. Doc, nung nakita ko nga nung ginagawa niyo yung bicycle crunch, ako sa totoo lang, sa sarili kong form, mas maganda pa yung form niyo dun sa crunch kaysa sa akin. Sabi ko, grabe. Hindi, yung ginagawa natin, hindi mainly pampaganda ng dyan. Bonus na lang yun. Bonus na lang yan. Bonus. Pero mainly for brain, saka yung heart. Bali, Doc, bago po natin i-summarize po natin dahil napulot ko rin po kay Doc Albert na we have to, sa bawat gagawin natin, laging gagawa natin ng summary. Summarize lang po natin ng maikli, ng sobrang ikli lang po yung natakil po natin ngayon. So, ang pinaka-culprit natin, buong-buong, no, is glucose, tapos yung insulin. No? So, kailangan maiwasan natin yun. Huwag masyadong mag-spike. Huwag tumaas din yung insulin. No? So, yung summarize natin, yung glucose, nakakaroon ng inflammation sa artery. Kaya, pag sinabi mong artery, not a specific area, no? Brain, heart, lahat ng katawan natin. Buong katawan talaga. Bukod doon, nag-precipitate pa sila sa mga joints. No? Tapos, so, paanong pagkain, no? Kung gusto natin, wala naman tayong diabetes, babawasan lang natin. Tapos, paano hindi mag-spike? Ang problema sa spike, pag tumaas, labas kaagad ang insulin. Yes. Yun ang masama. Yun ang ayaw natin. Pag konti lang, kasi pag nasanay ng katawan natin sa spike, tapos insulin spike, no? When the time come, no, kailangan mas mataas na insulin para ma-deliver niya sa mga lugar na kailangan mapunta sila. Yes. So, kaya ayaw natin na masanay na mataas ang insulin. Ang tawag doon, nagiging insulin resistance na. Let's say 1 molecule ng sugar, example lang, 1 molecule ng sugar, 1 molecule ng insulin. No? Sabihin natin ganun. Pero pag tumataas yan, nagiging 2 molecules. Pag 3, nagiging 4 na ang insulin. Nagiging ganun, lalong tumataas. So, para maging efficient siya. No? Kaya, so pagkain, order, tapos exposure for different part of na target. No? Tapos yung bone health, tapos yung fiber, although mabilis lang na-mention natin, so
yung importante yung fiber para maalagaan yung microbiome natin, no? Pag healthy ang gut mo, mas mataas ang immunity mo. Yes. Pag hindi healthy, so ibig sabihin, kung gusto natin, ang unang-unang para maging healthy ang gut bukod sa kinakain, no? Kailangan araw-araw nagbabawas tayo. Yes, opo. Okay. Importante. So para yung toxin sa katawan hindi na pupunta sa circulation. Opo. Okay? So yun. Tsaka ang fiber po nakakatulong din sa regular na bowel movement po, no? Opo. So ang fiber usually nakakaroon ng constipation, take note, ha? Opo. So kailangan sasabay mo maraming tubig. Yeah, opo. Para matulak siya. Tapos I forget to mention about sleep. Sleep is so Opo. important. Pinaka-importante. Pilitin natin for aging people siguro 6 hours or 7 hours. Kasi hindi tayo sanay na matulog lang mahaba eh. Yun. No? For young people siguro 8 hours pataas. Opo. So maaga matulog kasi maaga tayong gumigising. Yeah. So yun na lang sekreto. Saka mind you, when you do the bed exercise bago matulog, ang sarap ng tulog nyo. Yes. Gawin nyo yan. Guarantee yan. Masarap ang tulog nyo. Hindi kayo majijingle sa hating gabi. Pag yung mga matatanda nagising sa hating gabi, hindi na tuloy makatulog. So, kailangan magawa yung exercise na yun. Malaking tulong yun. So, magiging mahaba ang tulog. Okay? So, yung right breathing po. Right breathing, kailangan tama. No? Para magandang healthy ang baga, healthy ang artery. Opo. Ang supplement, hindi natin may mention kasi supplement is kung anong disease meron ka o anong metabolic problem ka, kailangan ite-tailored yun. Opo. Walang one size fit all. Pero anything that has to do with increased nitric oxide na food, Opo. pwedeng ma-encourage. Opo. Tapos yung low glycemic fruits, pwede din ma-encourage, no? Katulad ng mga blackberries, raspberry, strawberry. So, yung mga low glycemic. Tsaka masasarap yun, no? Tsaka mahal. Ayun na lang. So, kailangan regulated. No? Hindi din pwedeng araw-araw o every other day. Kasi tatandaan natin, nagiging fructose din yan. No? Opo. Pag mataas, nagiging uric acid. Hindi din maganda. So, dati, yung panahon namin nakaaral, no? Ang uric acid, pang-gout lang yan. Opo. Ngayon, ang uric acid, bukod sa healthy na artery, no? Part ng nakokos ng kasama yan sa plaque formation ng artery kaya sumisikip ang artery natin na nababara. So that's about it. Opo, Dok, nakakatuwa lang po no, na parang yung approach nyo po sa health, na kasi kung nga po napansin natin sa medical industry po ngayon, very symptomatic ang approach na kumbaga kung may sakit sa ganitong part, itong gamot ang para dyan, para dito. Yung sa inyo po, buong lifestyle yung kailangan mong i-adjust para po magkaroon, which is very doable, napakadali. Tsaka at the same time, wala po masyadong kailangan na external factors para mangyari yun. No? Opo. Yung ang tawag ko dyan, no, itong gagawin natin, no, itong may mention na natin yan, macro tweak, no, malaking influence sa atin. Yes. So yung mga micro, bahala na kayo mag-research, pwedeng sundan, pwedeng ano. Pero ang minor, no, napaka-minor, pero ang major kailangan gawin. Macro perspective. Okay. Let's say sa Alzheimer, no, or dementia, socialization. Opo. I think that's micro tweak, no. Pero kailangan encourage din. Hindi pwedeng. Pero tayo sa Pilipino ang culture natin, parating may kasama sa bahay. Yes, opo. Di ba? Opo. So hindi na ma-overemphasize yun. Sa abroad, talagang major sa kanila. Opo. Solo lang sila sa bahay. Opo. Tapos yung iba, dinadala sa nursing home, ang purpose nun para socialization. Opo, yan po. So kumbaga, para maging healthy rin ang brain sa longevity terms,
importante po na nakikipag-socialize ka pa rin lagi. Opo. Tapos yung mga gagawin natin, yung something na hindi sanay yung brain natin sa ganun. No? Pinipilit natin. Example, pag nagsusupilyo ka gamit ang kanan kamay, pilitin mong gumamit ng kaliwang kamay. So para yung brain mo makre-reorient o anything new maganda sa brain nyo. Opo. May tawag po dyan, no? Yung neuroplasticity, no? Yung parang pagka ginagawa mo yung hindi ka sanay, parang, opo, ang galing. So, Doc, game na po. Punta na natin yung gym nyo para po i-demonstrate natin yung simple exercises para po magawa ng consistently. Okay, thank you. Thank you. Okay, bali, exercise na ginagawa no? Sa gabi bago matulog. Ano ba? Sa kama na. Ang kama mo. Bago matulog, yung kung kinain mong sugar, no? O yung carb, mawawala. No? Pwede kayong either lumakad ng 30 minutes or gagawin ito. No? So, yung 30 minutes na yun, minsan umuulan, hindi mo nyo magawa, so wala na. Pero ito, walang exception ito. So, kailangan, kasi matutulog ka lang. Huwag mo nakalimutan gawin. So, itong exercise na ito, para yung glucose mo, lahat mapupunta sa big muscles mo. So, simple lang. Ito, walang injury sa joints, no? Dahil kailangan ito, bicycle. So, yan, ang gagawin natin. So, nagbibilang ako hanggang 100, tapos 1. Pag 100 na 200. Yan. So, sisimulan ko. No? Dalawang style yan. Kung isang mabagal, pang-burn lang ng glucose. Kung gusto nyo dagdagang mabilis, makaka-burn ng fats. Pero, more lang para sa glucose lang tayo, kaya pwede yung ganun. Mga ilan po yung total na nagagawa niyo? Ginagawa ko, of course, I'm sanay na ako. Ang ginagawa ko, 100 na times. Kasi, hanggang 5 eh. 100 na 5. Isang 500, tapos magiging 1. Tapos another 500, 2, hanggang 5. So 5 times 5 is 2,500. 2,500? Wow! Pero for you, beginner, 1,000 na pwede na. Kahit ako ito, hindi ka ata sigurado kung kaya ko yun. Magandang na naman ito eh. Kung may ulan ka, mas maganda. So, yan. Okay. So, okay tayo naman. Sa umaga naman, say wake up kayo. Konting stretching lang, plus inhalation. Inhalation through the nose. Tapos ipepen yung katawan. Stretching. Ganun. Activate yung core. Para stretching. Ganun. Tapos count ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inhale. Tapos ganun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inhale. Tapos dito sa gitna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inhale. Tapos forward ng konti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inhale. So makikita nyo, no, ang action ko, nakapikit ako. Why? No? No, pag nag-exercise, pag nakapikit ka, so pag nag-produce ng secretion yung lacrimal glands mo, kasi may, pag nahingal ka, mag-produce ng lacrimal glands yan. No, yung eyeball mo nababasa. Kaya wala na akong ginagamit ng eye droppers. Nag-lubricate naturally yung mata. Okay. So, yan ang ginagawa ko. No? So, sa umaga, ito yung ginagawa ko. So, nakaganon, no? Nakaganon. Activated na yung core. So, ganun. 1, 2, 3, 4. Bicycle crunch po, tawag dyan.
bawat ano, makalimutan huminga. Pero, since nabibilang ka, exhale na yun. Opo, yun na yun. So, mga 5, isang hinga. Gano'n. Palito, yan po yung sinasabi niyo na yung exercise din po sa brain, eh, pinag-cross mo yung right and left. Kasi ito, from spinal cord, maraming nerve na lumalabas dito. Opo. No? 4 pumupunta dito, sciatic nerve. Peroneal nerve. No? Tapos may tibial nerve or something. Mga nerves yan. Pag kinocross mo yan, so yung right, nakmimit yung so yung plasticity, nakakaroon ng communication. Yes. So, pag ginawa niyan, no, may technique yan. Pwedeng mabagal. Let's say, hanggang 50 mabagal, tapos mabilis. Opo. So, pag mabilis na yun, yung maghihingal ka, Opo. no? So, may effect sa brain yan. Yung brain natin na produce ng BDNF. No? BDNF? Ibig sabihin, brain-derived neurotrophic factors. Oras na lumabas yan, yung brain cells mo, dumadaan. Yes. Tapos, pag humingal-hingal pa, meron pang lalabas ng growth hormones. Opo. No, yung growth hormones na yun, pag lumabas yun, yung metabolic rate mo buong araw, Tataas, no po yung tataas. No? So, although sandali lang ginawa mo, cover ng buong araw. Opo. So, ang guide dito, no, pag mayroon mong ganung relos, mas maganda, Opo. no? Para hindi ka ma-cover, no? So, ang ibig sabihin hindi ma-cover, yung pulse rate mo, yung heart rate mo, wag pa-over sa 220 minus yung edad mo. Yes. So, sa akin, 73 minus 220 is equivalent to 147. Oh. Yun ang supposed to be maximum na hindi naman natin yung maximum. Opo. Near to that. Malapit lang. Malapit yan. 120, okay na. 135. So, nung ginagawa ko yan sa Pilipinas, hanggang 125 lang ako eh. Opo. Pero nung nasa abroad ako, simple high altitude. Opo. Ang mahaba yung 130 plus. Pero hinga kasi high altitude eh. Pero since nandito tayo, yun ang normal na ginagawa natin. So, sa ginagawa ko ito, nakagagawa ko ng una sa 500, tapos 1,000, 1,000, 1,000. Grabe. Pero hindi na kailangan yan. Opo. Kung masaya 125, so medyo yung pang-explain dito, ang pang-counter dyan, yung second exercise na, kailangan alternate duties. Opo. Tataas yung paa, tataas ito, yung gano'n. May brain exercise pa dito. Opo, side obliques. Ito, pang-relax na yan. So, pag ginawa mo yan, for the umaga, tapos na. Opo. Okay? So, sa gabi, na-mention na natin, ito sa umaga. Opo. Tapos, ngayon, lahat ng exercise nito, Opo. anong wala? Wala. Hindi natin na-cover. Chest, right? Bone health. Bone health. Opo. So, ang bone health, kailangan, pag nagagawa niyo yung araw-araw, bone health, no, kailangan matagtag yung lakad natin, 30 minutes, twice a week, pwede na. Opo. 30 minutes. So, para matagtag. No, pag natatagtag ang bone, yung calcium hindi lalabas. Ito. Pag lumabas yan, makakaroon ng osteoporosis. Opo. Di ba ganda? Okay? So, kunyari po yung mga running ko, pwede po yun. Running is okay. Yung short burst, no? Maganda. Sprint. Sprint. Yun ang maganda sa nawawala yung visceral fats. Although ito, mawawala, pero mas ano. Or, pag mayroon ngayong ganong aparatos, pwede din, no? Walang joint pain, no? Walang joint pain. So, pero yung mabilis niya. Okay, so yung 4 na exercise, kasama yung walking. Opo. Tapos kung gusto niyong maganda ang chest niyo, so
Push-ups. Ganon, push-up, o kaya barbell. Kumbaga yung mga sinabi lang po ni Doc, yan po yung mga pwede nyo gawin kung talaga tinatamad kayo, wala na kayong energy and all. Pero kung mag-workout, mag-gym din talaga, yung mga intensity workout, lalo na kung bata po, pwede rin po talaga. Doc, maraming salamat sa ano to. Napakaganda po content. Panigurado yung mga manonood po nito. Maiintindihan nila sobra kung bakit po kailangan alagaan nila yung health nila. Kasi sobrang detalyado nyo po naibigay yung ano, sobra pong life-changing to. So, kailangan, pinaka-importante, nalaman nyo, pero pag hindi ginagawa, walang kwenta. So, kailangan gawin. Sinasabi ko, ang paggawa niyan, magiging lifestyle. No, without exception. Kung wala talagang nagmamadali na kayo, aalis na kayo ba? Pero paminsan-minsan na. Disiplina talaga. Kasi simple lang eh. Siguro, it will take, sa morning, medyo matagal yun, 30 minutes. Yung bago matulog, 15 minutes. Pag wala pa kayong time na gano'n, wala namang nangyayari sa buhay. Tsaka maganda po ito, yung sa gabi po, yung nasabi nyo kanina, hindi siya abot sa 45 minutes, so wala ka pang cortisol, so makakatulog ka talaga, hindi yung bibilis yung tipo ng puso mo. So hindi kayo technically parang pagod pagkatapos na. Doc, maraming salamat po. Napakaganda po ng episode. Salamat talaga po. Thank you. Okay.